Good morning mga riders. Today is July 18, 2024. Nandito ulit tayo sa Skygo Santa Cruz, Laguna. Dumating na po yung iniintay natin na motorsiklo, yung Monarch Tempest 250cc. Very memorable po ang video natin gagawin ngayong araw dahil ito po yung pag 1,000 nating video na nagawa na. Kaya po ang hilig nyo motorsiklo ay yung classic pero modernized na copy racer type na motorsiklo. Huwag po kayong aalis at panoorin nyo lang po ito. Nandito na po sa ating harapan ang bagong Monarch Tempest 250cc. Okay, bali last year pa po na-launch ang motorsiklo na to, pero alam niyo naman dito sa atin sa province medyo delayed ang dating ng mga bagong motorsiklo. Anyway, ang importante po ay naandito na siya. At karagdagan po sa ating pagpipilian, lalo na po sa mahilig sa mga copy racer type na motorsiklo. Sa pagbabrowse po natin, tatlong kulay po ang nakita ko dito sa Monarch Tempest 250. Una nga po itong classic yellow. Meron din po ako nakita na luminous green at saka glossy black. Comment down below lang po kung ano pang kulay po ang alam nyo meron dito sa Tempest 250cc. Kaya ayan, pasensya na mga riders. Alam ko po ang inyong saloobin sa mga nakakuha po na po ng 250cc na classic na motorsiklo. Mapapahinayang ka talaga kapag nakita nyo po itong bagong labas ng Monarch. Pagdating talaga sa kanyang design at looks, hindi mo masasabi na China siya, di ba? Sa totoo lang mga ka-riders, itong gantong klaseng motorsiklo ang hindi nawawala sa uso. May pagka-classic siya, at the same time may halo pong modern specifications. Kagaya po ng mga nakaraan kong nasabi, kahit dalhin niyo po siya sa past, present or future, magi-stand out po talaga ang gantong klaseng motorsiklo. Sa looks niya, very classic, lalo na dito po sa kanyang round shape na headlight. Pero alam niyo po, naka-LED po yung kanyang ilaw kasi ayun po sa loob, meron siyang diode, hindi siya bulb. Kaya sigurado kulay white din po ang kulay ng ilaw na to. And then meron siyang kasamang DRL dito po sa palibot ng kanyang headlight. Kaya sigurado ang liwanag po dito. Mamaya testingin natin kung gaano siya kalakas. And then napagkamalan ko po siyang bulb. Pero LED rin po ang kanyang turning signals. At ang maganda ho rito, flexible siya. Kahit madanggi natin, okay lang, hindi siya mapapali. At sumusunod lang siya sa impact. And then dito naman ho sa kanyang tail light, all LED rin po ang ginamit. Stoplight, tail light hanggang sa kanyang pong turning signals. And then flexible din dito sa likod. So mas maganda dahil dito pag may angkas tayo, mataas po ang risk na madanggi ito ng ating kaangkas. Kaya maganda, flexible na siya. And then syempre meron pa po siyang plate light dito sa ilalim, LED rin po, at may kasama rin reflector. And then isa sa nagpaangas sa kanyang forma, ito pong kanyang front suspension na naka-inverted fork na po. Kulay gold siya. Mas reliable pagdating sa performance na magbibigay po sa atin ng riding comfortability. And then hindi po siya tinipid sa kanyang mga accessories. Makikita natin yung kanyang braces ng front fender. Alloy po ang ginamit na meron pong Allen bolt. Mabilis na siya kalasin at hindi siya basta-basta mabibilog. Sa braking system, although wala po siyang ABS or CBS, pareho naman po naka-disc ang kanyang front at rear brake. Okay, dito po sa front naka-single disc na meron pong dual piston caliper. And then naka-stainless naman po yung kanyang rim na naka-spoke wheels.
Sa kanya pong front tire, meron pong sukat na 100 by 80 by 17. One chick tire po ang kanyang brand. Tube type pa rin po siya. So may interior po ito. And then ito po sa rear, naka single disc na meron pong single piston caliper. At naka monoshock na po sa kanyang rear suspension. At maganda nasa gitna po para maganda ang ating bounce, mas balance. And then may sukat po na 130 by 70 by 17 dito naman po sa rear tire. Parang mas bagay sana kung dual sport na gulong na ang ginamit. Ano po, yung mga pang off-road na. And then ang lubid din po ng kanyang stock na muffler. Classic looking siya. Naka stainless po na meron ding kapirasong heat guard na metal. Stainless din po. And then hindi ordinaryong bolt lang po ang ginamit. Puro naka Allen bolt na po siya. And then maganda po sa kanyang muffler hanggang sa elbow full stainless na po ang ginamit. Then quality rin yung kanyang mga foot peg. Alloy po na may kasamang rubber. Hanggang dito po sa rider foot peg. Ayan, alloy din po at foldable din siya. Then syempre ito po yung kanyang brake pedal dito po sa rear. And then medyo malaki po yung kanyang engine at meron po siyang engine oil capacity na 1.6 liters. Ang kagandahan po dito, kita mo yung oil level niya. Mamomonitor natin kung marami pa ba o konti na lang ang ating langis at isa pa kung maitim na ba o malinis pa yung ating oil. And then hindi lang dagdag forma, mas malaking tulong po itong kantong merong engine cover para proteksyonan yung ating engine in case na po sa rough road or sa mga mababato tayo dadaan. Okay, 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po ang Tempest 250 and then single overhead cam, 249cc displacement. Ang kagandahan naman po dito, fuel injected na po ang kanyang fuel supply system pero air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. And then 6 speeds manual transmission po ang Tempest 250cc na meron po siyang gear shift pattern na 1 down, 5 up. And then nga pala mga ka-riders, wala na po siyang kickstart. Bali, electric start lang po ang kanyang starting option. And then may kataasan po yung kanyang ground clearance, nasa 179 mm. And then sa kanya naman pong seat height, mataas din po, nasa 800 mm. Kaya sa mga hindi ko binayayaan ng height, medyo mateterno po tayo sa Tempest 250. Pero sa mga matatangkad naman po, pabor na pabor ang kantong motorsiklo. May kabigatan po siya, nasa 143 kilos po ang kanyang dry weight. Meron po siyang maximum power na 20.4 horsepower at 8,500 RPM and maximum torque of 19 Nm at 7,000 RPM. And then meron po siyang 14 liters na fuel tank capacity. At ang maganda po rito sa fuel consumption, almost the same po sila ng fuel consumption ng RFI na sa 2.7 liters every 100 kilometers sa takbo or nasa 37 to 38 kilometers per 1 liter. Then panalo rin pagdating sa kanyang upuan. Ayan, very classic looking, kulay brown. And then yung kanyang design at tapas, wala na tayong papalitan. Pati po yung kanyang mga tahe, naka double stitches na siya, na kulay brown din. And then malambot po siya, oh. Kaya sigurado magiging komportable po tayo dito, lalo na ang lalim po ng kanyang tabas. And then solid din pagdating sa kanyang handle post at sa alloy na naked handlebar. At ang kanya pong full digital na panel, ayan, nasa right side po siya, wala sa sentro para mas unique siya tignan, di ba? Pero classic looking pa rin. And then nasa gitna po yung kanyang ignition. Okay, ayan po yung kanyang manual key. And then parang inilipat dito sa left side yung kanyang charging port. Ayan, meron po siyang USB ready na. Mas friendly siya gamitin dito sa left side. Maganda rito, maglagay pa tayo dito ng cellphone holder para rekta na, mas malapit sa charging port. Naalala ko mga ka-riders, meron nga pala itong libreng cellphone. Tama po ang yung narinig, meron po itong libreng cellphone. Holder lang po. Pero quality cellphone holder naman po siya, ayan po sa screen. Okay, sa kanya po mga switches and button, unahin po natin dito sa left handle grip. Nandito po yung kanyang high beam, low beam, turning signals, horn, and then wala po siyang passing light mga ka-riders. And then dito po sa right side, meron po siyang hazard. And then switch po ng headlight at switch off. And then electric starter push button. Tutulungan po tayo ni Sir Edward para malagyan ng battery. May activate po itong Monarch Tempest 250. O ayan, nasa ilalim po ng upuan yung pwesto yung kanyang baterya. So wala po siyang under seat storage. O ayan, may kalakihan po yung kanyang battery. May sukat YTX7L-BS. Okay, 12 volts. Ayan, ganun po kabilis paglalagay ng kanyang battery. At yung pagbabalik ng upuan naman, ay ganun lang kasimple. Ayan, okay na. Ayan, testingin natin na.
Kaya maganda po yung kanyang screen, kulay blue. And then, hindi ho siya inverted sa kanyang LCD. Okay, makikita po natin dito sa pinakagitna yung pong kanyang speed meter. And then, dito po sa taas, sa right side, ito po naman ang kanyang fuel meter. And then, dito po sa kabila, meron po siyang battery life. Ayan. And then, dito po yung kanya namang RPM. Nakapalibot po sa kanya yung mga indicators ito. Dito po sa pinakababa sa gitna yung kanyang neutral sign. And then dito po yung kanyang fuel indicator. Then check engine sign. Then check natin yung kanyang turning signals. Ayan po sa left. And then sa right side. And then check natin kung gagana ba yung kanyang headlight. Sir, pakiano nga po. Ayan. Okay, yung kahit patay ang kanyang engine, gumagana po yung kanyang headlight. Okay, naka-standby po yung kanyang DRL. And then ayan yung kanya pong pinaka-headlight. Sir, high beam, low beam nga po. Ayan po yung kanyang high beam, low beam. Yan, lilinawin ko lang mga ka-riders, hindi po siya halogen bulb. LED rin po siya. Hindi po siya bulb. Kita-kita ko yung diode dito. Hindi sir, ano nga yung hazard sir? Ayan. Meron siyang hazard, diba? Kahit wala siyang passing light, okay lang. Then check nga natin yung kanyang rear brake. Medyo maliit siya pero kitang-kita naman dahil mataas ang kanyang pwesto. O ayan, pag tayo preno po. Ayos. Pakibusina nga sir. Wow, lupit ng busina. O diba, machong macho. O na tayo magpalit. O ayan. Bumbo yung kanyang tunog. Hindi pa po yan pinopompa ha. Sangka pa, pamachuhan din lang ang dating. Dito na tayo sa Tempest 250 ng Monarch. Excited na tayo makasakay. First time. Okay, ayan. Sa height po natin na 5'8". Komportable po. Sakto. Flat-footed po tayo. Magkabilang paa. Ayan. Grabe. Parang ito na. Ito na ang ating kukunin sa susunod. Basta isa lang ang ating kailangan. Pera, syempre. Okay, yan. Medyo pasubsub po yung kanyang riding position. Syempre, yan po ang forma talaga ng isang classic na motorsiklo. Okay, pag tayo po ay magte-turning radius, malayong-malayo po sa ating tuhod. Kahit yung meron siyang mahabang bar end na bakal, malayo po, no problem. And then yung kanya pong handle grip, sakto lang. Hindi naman siya malambot, hindi naman matigas. Okay, komportable naman pagpihit, pagbiga. Then check natin yung kanyang clutch. Wow, ang lambot ng kanyang clutch. Bali alloy po yung kanyang mga lever, ano po ha. Itong kanyang clutch lever at sa kanya man pong brake lever dito po sa front. Check natin yung kanyang disc ha. O yun, half press kagat-agad. Wala na tayong i-adjust, sakto na yung kanyang braking power para dito sa front. And then check natin yung kanyang rear brake. Okay, mas malakas dito po sa rear. And then yung kanya naman pong monoshock na rear suspension. Oh, grabe, malambot po. Sumasabay pa po yung lambot ng kanyang upuan. Panalo pagdating sa monoshock. Super lambot po.
mga interesado po, ito na po ang kanyang presyo. Pag cash po natin kukunin, 135,000 pesos po. And then kapag installment po, grabe, napakaliit lang ng down payment po sa halagang 3,000. At kapag nakapasa ka sa kanilang requirements, meron ka ng Tempest 250 ng Monarch. Okay, sa pinakamahabang term po ng paghuhulog, sa 3 taon, meron po siyang hulog na 6,547 monthly. And then kapag 6 months siya po kukunin, 26,426 monthly. At kapag 12 months naman po, isang taon, 14,010 pesos. At kapag 18 months naman po, 10,425 pesos. At kung 2 years naman po, 8,486 monthly. Sa 2.5 years naman po, 7,314 monthly. O yan mga ka-riders, ano pa iniintay? Sa mga interesado po, nandiyan po sa screen yung kanilang complete address at saka mga contact numbers. At sa mga hindi naman po makakapasyal, pwede rin po kayo mag-apply through online sa pamamagitan po ng kanilang Facebook. Message lang po sa kayo sa kanila sa Skygo Santa Cruz. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.